beloved Boss Mike Cervera. Oh, hello guys, what's up? It's me again, si Wait lang. Nima, pasok. Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong billboard na magkatabi. Pakita ko sa inyo yan billboard photos ni Pastor Apollo Kibuloy, yung peking appointed son of God, at itong si Rodante Marcoleta. Para mas malinaw, ipakita ko na lang yung picture dyan, Yan, nakikita nyo naman, So, yan nga. Meron pa, Mima. Dali, papakita ko lang din, may papakita ko, mga kababayan, lagyan natin ng music. Eto na. Pasok. Ay! Si Bato yan eh! Hindi yan si Ikaw talaga. Si Bato yan eh. Oo nga, si Bato! Seguridad at kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Itaga nyo sa ulo ni Bato. Hindi mangyayari, bakit? Abay, 6 na taon, naging Pangulo ang amo. Tapos ngayon, mga kababayan, naging 6 na taon. Naging senador ito. Meron bang nagbago? Tanong ko. Mukhang wala namang kahit papano. Di ba mga kababayan? Sige, tuloy. Ako, yan nga. Oo, yan na nga. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Bakit nga naman? Oo. Bakit nga naman kasi kasama? Kicks, nandiyan ka pa ba? Kicks! Sumagot ka. Si Kicks ba nandiyan pa? Putik na yan, Eto, paano kaya natin to pangangatwiranan? Mga kababayan, gusto ko marinig sa inyo kung anong pangangatwiran ng pwede rito. Yan na. Kicks, paano natin to pangangatwiranan? Paki-comment naman, Kasi, sa totoo lang, Oo. Sa totoo lang. Oo nga naman bakit ba nakadikit dito? Dito. Ano ba ito? Di ba? Gusto nila yan, Wala naman tayo magagawa. Totoo nga, yan nga yung sinabi ko. Wala tayong magagawa dyan, hudas na gunggong Di ba? Sige, tuloy. Ano ba ito? Ito ba yung sinasabi ni Mima? So ngayon, mga kababayan, balikan natin si Mima. Pasok. yan. Kasi parang nabababuyan yung iba ding mga INC dito kay Marcoleta. Parang Totoo ba yun, Kicks? Totoo? Sabi, walang kinalaman si Marcoleta dyan. Wala bang kinalaman? Bakit kasi dinidikit? Sige. Ano? suka rin ng ibang INC itong si Rodante Marcoleta. Kasi ano daw yung gustong ipahiwatig ni Congressman Marcoleta sa mamamayang Pilipino. Lalo pat itong si Kibuloy, 'di ba alam nyo naman, ay mayroon pong 6 na kaso. At ngayon ay dinidinig po. Although hindi pa naman napapatunayang guilty, pero kung papansinin ninyo yung mga nakaraang Senate hearing, tapos nagtatago siya, parang nandun na yung sign of guilt 'di ba? Oo nga naman. May senyalis na nga, 'di ba? Dahil marami namang mga naging nagpapatotoo Sabi di naman sinusuka. Grabe ka, Mima! Fake news ka rin, minsan, Hindi daw sinusuka. O kasi, talay. So wala na talaga siyang kawala, kaya pinanindigan niya na lang ngayon yung nandoon siya sa kulungan. But anyway, Oo nga naman. Minsan tignan din natin yung punto ni Mima. Di ba? Tignan din natin yung punto, di ba? Tuloy. mga pasensya na pala sa aking sa aking background, kung iba yung natin ngayon, hindi tayo nandun sa studio. Paano kasi, brownout dito sa amin, sa Northern Samar. Oy, shoutout sa mga taga Northern Samar dyan, grabe. Oo, yung ulan dito sa atin. Kaya pala matagal na hindi nakapag-live ito. Si Kibuloy lang siya. Sinusukan nyo, bakit kasama? Diba? Bakit kasi kasama? Dapat hindi kasi kasama yan si Marcoleta dyan. Di ba?
Kasi kasama dito. Ito. Yan, oh. Diba? Kasama, oh. Hindi kasi maaalis na bigyan ng mali siya, di ba, mga kababayan? Sana naman si Marcoleta. Oo, Kong! Huwag mo pasamain yung mga kritiko. Kasi kung may kasi babanat sa inyo mga yan, ganito lang. Makinig kayo mga kababayan ha. Ibabanat sa inyo yan eh. Kung hindi ka namin narinig na nabatikusin si Maharlika at si Banat Bay. Tapos ngayon binabatikos mo yung bumabatikos sa iyo. Si Maharlika, napakawalang yan nun. At ni Banat Bay, napakawalang yan nun. 'Di ba? Yun lang naman. Kasi ibabalik sa iyo yung kanong katanungan. Mamaya talakayin natin yung kanyang pahayag. Sige. Tuloy, Mima. Awari, mga minamahal, umaga, gabi, tanghali, walang humpay, simula pa nung 16. Alam niyan, grabe nakita ko sa balita. Buti na lang talaga kahit papaano yung dito sa amin, hindi naman. So, the billboard spotted ahead. At kayo palagi. Grabe. Dito na tayo. Sige, tuloy. Anyway, ito, basahin natin yung balita. Impact leadership, nandyan nakalagay. Kibuloy, Marcoleta billboard spotted ahead of 2025 election. A massive billboard featuring detained Kingdom of Jesus Christ KOJC founder Apollo Kibuloy, who is facing human trafficking and child abuse charges. Yan na nga ba sinasabi ko? Human trafficking, child abuse. Tinira yung mga bata, mga kababayan. Mga kababayan, sa mga kapatid natin sa iglesia. Sana'y wag naman, Biruin ninyo, kakampihan nyo ba ito? Itong si Kibuloy na nasasadlak sa ganyang mga issue? Wag naman, di ba? Sige, tuloy. And Sagi Party List Representative Rodante Marcoleta was recently spotted along the SLEX southbound lane. Both Kibuloy and Marcoleta are gearing up as senatorial aspirant for the 2025 midterm election. Separately, another billboard of Kibuloy was prominently displayed on the facade. Yan na si Leonora Brown. Isa pang kapatid sa iglesia. Marami tayong mga kapatid na iglesia diyan. Konting respeto sa bawat paniniwala. Kasi tayo naman nirerespeto nila sa paniniwala natin. Magrespetuhan tayo bilang mga Pilipino. Huwag tayong kainin ng mga galit, ang pagiging mabuting Pilipino natin. Tulad na nga lang sinabi ni Pangulong Bongbong, 'di ba? Sige, tuloy. Of the Jose Maria College Foundation and Corporation building in Davao City, alongside a billboard featuring Kibuloy with former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara. Ipakita ko muna yung mga picture Yan yung unang picture. Ito yung sumunod. Magkasama talaga si Marcoleta, no? Yan pa, Tapos, yan. Marami yan si NLEX, mga kababayan. Sunod-sunod di ba taga Norte ko? Kahapon, bumiyahe kami. Abay, puro mukha ni Kibuloy at ni Marcoleta magkatabi totoo naman, di ba? At wala naman tayo magagawa dyan, di ba? Pakinggan din natin mamaya yung paliwanag naman ni Congressman Marcoleta dyan. Di ba? Tuloy. Yan. May picture ni Kibuloy Marcoleta, Kibuloy Ang dami, mga kababayan, napakarami. Dikit na dikit talaga. Sara, and meron yan. Wait lang. Ito. Bakit? Ayun, ayan, mga kababayan, kita nyo naman, si Digong, at saka si, Sara, at saka si Kibuloy, magkakatabi, mga kababayan. Sige, tuloy, Mima. Duterte and Kibuloy itself mismo. So, ang dami mga nag-comment. Tingnan nyo to basahin natin to kasi itong comment ni Sagjir, meron naman talagang impact. Sabi dito ni Sagjir, mad disfellowship dapat si Marcoleta sa INC. Oo nga naman, bakit ganun? Di ba maraming restriction ng mga kapatid sa iglesia. Kapag ka daw iglesia, ewan ko kung totoo, bawal kang makihalubilo sa usaping politika. Tama ba yun? Tama?
Hindi ko kabisado. Siguro, Kicks, tama ba yon? Kapag ka ba nasa kapatiran ng iglesia, bawal? Ha? O, sige, tuloy. Kasi hindi ito katanggap-tanggap sa isang miyembro na umaanib at sumasama sa isang tao na gaya ni Kibuloy at mga Duterte. Oo nga naman. Bakit nga naman kasing... Siyempre mga kababayan, ano bang iisipin natin kung katabi sa mga billboard na kilalalaki, mga kababayan? Oh, na katabi si Kibuloy na sandamu ka lang mga kasong nakakadiri. Oh, di ba? Siyempre yung mga tao, mga kababayan, mag-iisip niyan. Ano ba yan? At hindi rin may mawawala dahil alam din naman ng mga tao na si Marcoleta membro din ng kapatiran, di po ba? Siyempre di mawawala. Ano ba yan? Sinasang-ayunan ba ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Etong mga ganitong mga billboard. Di po ba? Oh, sige tuloy natin. Huwag natin walain din yung katwiran ng iba. Huwag lang din, no? Huwag lang din yung katwiran ni Marcoleta. Di ba? Tuloy. Nakatatak na rin siya sa pagkakatanggal ng ABS-CBN sa television network. Kinasangkapan ni Duterte sa Kongreso para alisin ang ABS-CBN. Nagtanim ng mga intriga at ebidensya para lalong madiin ang naturang istasyon. Ang dapat sana niyang tutukan ang violation nila, ngunit pinagpatong-patong ang akusasyon nila gaya ng ginawa nila kay former De Lima. 'Di ba, mga kababayan? Yan po yung mga yung binabasa niya opinion ng ordinaryong mamamayan, mga kababayan, ha? Oo, hindi niya opinion yan, binasa niya lang. Tuloy. Former Senator and Attorney Leila De Lima. Actually, mga minamahal, yung sa ABS-CBN, no doubt and no question na ako dyan. May puntong tama din naman ang kabilang kubol at may puntong medyo may mali. Kasi talagang literal na binraso hanggang sa tinaniman ng ebidensya kaya nakakuha sila ng mga ebidensyang pwedeng ilaban dito sa ABS-CBN. Pero Ito kasi nangyari dyan nakakapagtaka dyan, mga kababayan, yung ibang mga share sa ABS-CBN, abay napunta kay Kibuloy Di po ba kaduda-duda, mga kababayan? Kaduda-duda Di ba? Bakit napunta kay Kibuloy matapos nga itong mawalan ng prangkisa? Yung ibang mga pag-aari ng ABS-CBN napunta kay Kibuloy Oh, tuloy. yung punto natin dito mga minamahal, kung patungkol lang po talaga sa billboard, parang ang baboy. Dahil unang-una, itong si former President Duterte is, 'di ba? Ano kayo yung paggamit ninyo ng tingnan niyo yung tagline dito para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. 'Di ba? Huwag niyong gamitin yung Diyos kung kayo ay tatakbo. Ako naman, mga kababayan, sang-ayon ako kay Mima dyan. Yung wag gagamitin ng Diyos kung kayo'y tatakbo tapos ang dami nyong kaso. Di ba mga kababayan? Gagamit kayo ng Diyos tapos ang dami nyong kinakaharap na mga asunto, mga kaso. Teka muna, buti sana yung kaso, mga ordinaryong lang, tulad ng libel, ganyan, no? Hindi maiwasan yan. Pero mga kababayan, ang mga kaso, mga kababayan, panggagahasa, pangmumolesta sa mga bata. Di ba, mga kababayan? Mahirap, Si Bulletproof. Sige, tuloy. Huwag i-separate nyo sana yun. Kunyari, tatakbo kayo para mawala yung corruption. Ganun na lang yung ganung tagline nyo, mas okay na yun. Pero yung... Ako sang-ayon ako doon, mga kababayan. Sang-ayon ako sa sinasabi ni Mima. Huwag nang gamitin ng Diyos. Oo, kung meron naman kayong issue. Diba? Gagamitin yung para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, parang nakakababoy. At dito naman sa parte ni Rodante Marcoleta, dapat umalis ka na lang muna dyan sa INC. Kasi yung ibang INC, parang nabababuyan sa ganyang klaseng system. Hindi naman ganun. Pwede rin naman na umalis, lumayo sa kay Kibuloy, lumayo, dumistansya. At dalawa, pwede rin namang umalis muna sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo
nang sa ganon ay hindi nadadamay o hindi na ididikit. Ano, mga kababayan? Dalawa, no? Pwedeng pagpilian. Di ba? Sige, tuloy. Tema eh. Oo, mga minamahal, parang ang pangit na sumasampalataya kayo sa Diyos. Tapos, kasama mo, kawani mo, yung isang taong nagpapanggap na Diyos, na appointed Son of God, at kinakampihan mo din yung taong mamamatay tao. O, teka muna. Teka muna, mga kababayan. Tulad ni sabi ni Boss, Boss Elmo, Sauso, INC loves Marcoleta. So, ibig ba sabihin, pati si Kibuloy loves nyo? Ibig ba sabihin, si Kibuloy na nagpapakilalang anak ng Diyos, sasambahin nyo rin? Di ba? Oo, kung yung paniniwala ni Marcoleta ay paniwala kay Kibuloy, dapat liwanagin, maigi yan, Liwanagin kasi madidikit at madidikit talaga mga kababayan eh. Sige, tuloy. Katulad ng former President Duterte. Nagigets niyo yung punto ko? Diba si Digong, talaga nga namang sabi niya, he don't care about human rights. Ganyan niya ilathala. At saka ganun niya parang tingnan. Yung mga Pilipino na parang baboy. At saka hindi lang yan, Mima. Sa kanya mismo, gusto niya maggawa ng sariling iglesia. Diba? Si Digong mismo, mga kababayan, gustong maggawa ng iglesia. Iglesia ni Rodrigo, sabi niya. Diba? Natandaan niyo ba yon? Eto, may video yata rito. Eto siguro. Magtayo tayo, iglesia ni Duterte. Walang bawal. Bahala ka na kung ano gusto mo. Walang bawal. Gusto mo maglimang asawa, sige. Santo Alfredo, Santo Jose, Santo Rodrigo. Ayan, mga kababayan, sa bunganga niya galing. Pwede na siyang gawin yung santo, mga DDS kayo. Santo Santo Rodrigo. Hindi, Santo Digonyo tawag namin sa'yo. Di ba? Paano yan? Di ba? Sige, tuloy. Di ba? Sige, tuloy. Pasok. Wala na. Gigs, hindi natin masisi. Alam mo naman na siyempre kapag nakikitang kapanalig at pinagtatanggol si Sara ni Marcoleta, siyempre yung mga kapatid nating mga vlogger, hindi rin naman yan na matatahimik at hindi mo mapipigil yung mga bunganga. Diba ganun din naman mga DDS. Kita mo, yung mga dilawang kasama lang sa Christmas party. Diba sila Megastar at saka si Kiko Pangilinan, yung mga Pinklawan. Diba? Anong ginawa ng mga DDS? Abay, galit na galit. Ulitin ko mga kababayan, sabi nga, mas maganda na makipagkaibigan tayo kaysa mga kababayan, abay, magnakaw at pumatay tayo ng kapwa Pilipino. Di ba? Ama. Tuloy. Wala na siyang pakialam. Kasi pag napagbintang ang adik yan, kahit di naman adik, ganun. Parang wala lang sa kanya yung buhay. Di ba? Totoo yan mga kababayan. Agree ako. Agree ako kay Mima. Si Digong, di ba? Si Digong. So nakakababoy, kung ikaw ay isang religious group, nasa pinagmamalaki ka. Boss Elmo Sauso. Wala akong question dyan sa pagmamahal ng iglesia kay Pangulong Bongbong. Kung mahal nila si Sara, okay lang din yun. Di ba? Walang problema doon. Wala akong question dyan. Pero eto nga, yung ginagawa ng mga DDS ay ginagamit ito na propaganda, etong gagawin nga na rally ng mga kapatid sa iglesia. Di ba? Yan ang question natin. Tuloy. Ng relihiyon mo, tapos yung sinusuportahan mo, mga kriminal. Si Kibuloy. 6 na charges ang hinaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. At beside, papayag ka nun, susuporta ka sa isang taong nagpapanggap na Diyos na Oo nga naman, Marcoleta, bakit naman kasi parang kumakampi ka sa nagpapanggap? Nagpapanggap na anak ng Diyos. Di ba? Na anointed son of God. Sabi niya. Di ba?
yan ay hindi maniniwala kay Kibuloy. Dahil sasalungat sa paniniwala ng kapatiran ng iglesia yung pahayag niya. Di po ba, mga kababayan? Tuloy. Anointed Son of God na ang sabi niya nung pinanganak daw siya ng nanay niya, may 2 anghel daw na pumunta sa bahay nila at itinuro na si Kibuloy ay anak ng Diyos. Yung paggamit sa mga babae, na ang sabi ni Kibuloy, hindi naman siya gumagamit nun, bagkus ginagamit lang si Kibuloy ng mga kaluluwa. Palusot yun, Mima. Oo, para hindi magsuplong sa batas. O, palusot yun para sa pagmamanipula ng mga isip ng mga minor de edad. Oo, titirahin niya ng paganito. Oo. Lahat, oo. Sa bathtub, sa may kama, kung saan-saan. Oo. Titirahin ni Kibuloy. Tapos sasabihin niya, aba, oo, yaan ay ang Diyos ang tumira sa'yo. Piruin mo, ginamit pa ang Diyos para sa kamanya-kanya. Tama ba yun? Di ba? Tama ba yun? Abay, grabe, no? Piruin mo, tirahin. Tapos sasabihin, Diyos ang tumira sa minor de edad na bata? Napaka anong pag-iisip nun, mga kababayan? Baliw kung baliw. Oo. Tuloy. Tapos sasabihin niya na I am the way, the truth, and life. Oo, baka siya na si San Juan. Ako ang daan, ang katotohanan, walang sino mang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Tama, mga kababayan. Nako, mahiwagang salita yan galing mismo kay Kristo. Di po ba? Paano yun? Siya na ba pumalit kay Kristo? Anak ng tinapa naman, Tuloy. Ganun na ba ka-hypocrite? Yung INC ngayon? Ay, hindi! Ikaw naman, Mima, Hindi naman. Oo. Tignan natin kung ano mangyayari sa rally. Huwag tayong basta-basta uhusga. Dahan-dahan. Huwag nating gagayahin yung mga DDS na yung emosyon yung pinapairal nila. Ganun. Easy lang. Easy. Easy lang. Magalit ka kay Kibuloy. Ganun. Okay yun. Magalit ka kay Marcoleta. Ganun. Tama ba? Tama! Tama. Tuloy. Na tingnan niyo, hinahayaan niyo lang yung ginagawa ni Rodante Marcoleta na sumusuporta sa isang taong, I don't know, mga minamahal, di ba? Isang Oo nga naman, Kix. Tanong ko, Kix, sinusuportahan niyo ba si Marcoleta? Sa kanyang mga ganyan, yung mga ganyang mga pangangampanya. Kasi it's all about politics lang naman ito. Diba? It's all about election lang naman ito. Diba? Siguro yun lang naman yan, Yun lang naman, Sana ganun lang. Oo. Sana ganun lang. Sige. taong makasalanan. Isang taong ang daming nilabag sa usaping pagpapakatao, human rights. Umaagri ba kayo doon, mga minamahal? O meron pa mga Hindi ako naniniwala, Mima, na ang mga iglesia ay kakampi sa tulad ni Kibuloy. Hindi rin ako naniniwala na ang mga iglesia ay susuporta sa mga magnanakaw. Hindi, lalo ako naniniwala na susuportahan nila si Digong na mamamatay tao. Tama? Di ba? Sige, tuloy. comment dito. Sabi ni Michael Borromeo Fernandez, ang titibay ng sikmura, yung isa maraming inalisan ng hanap buhay, yung isa mapagsamantala sa kababaihan gamit ang ngalan ng Diyos, kakapalan na lang ng muka, ginagamit pa ang Diyos. Meron pang isa, si Winston Hipe. Napaka-weirdo itong billboard ng dalawa. Paano nagsama sila? Miyembro ng dalawang kulto? Yan mga kababayan, yan opinion ho ng mga nagko-komento sa nakapost. Ewan ko kung sino nagpost niyan. Na ngayon ay kinukomentuhan ni Mima. Comment niya lang yan. Binabasa niya, mga kababayan, sige, tuloy, Mima. Kasalungat ang pananampalataya. Sinong Diyos ang pinagsasabi nila? 'Di ba?
billboard of dishonesty. Oh, kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? Kasi if I will give my own opinion and perception, views and beliefs ko na lang mga minamahal, dapat itong si Marcoleta, umalis na lang muna dyan sa INC. Para Nga, Mima. Kasi, bakit paalisin mo doon? Pwede, oo, pwede. Pero mas okay siguro kung lumayo sa mga grupo ng DDS, ano? Mas okay yun sa akin, ano? Lumayo siya doon, ano? Diba? Diba, yan, no? Pinagsama at, huy! Diba, no, mga kababayan, lumayo kung ayaw ma-associate ni Marcoleta ang iglesia kay Kibuloy, layo! Layo! Ganun! Magbigay siya ng pahayag na, ako'y tutol dyan. Bakit nyo nilagay sa tabi ni Kibuloy yung aking pangalan dyan? Di po ba, mga kababayan? Ha? Oh. Di ba? Sige, tuloy. hindi nadadamay yung simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo sa mga comment, pinapangalanan na yung INC kulto daw. Di ba? Ang sakit nun. Hoy! Argo, siguro ikaw yun. Ayop ka tila mo, binanggit. Parang buhay si Mima rito sa live ko. Napainom tuloy ako ng kape, ay tsaa. Putik na yan. Ano ba? Sa totoo lang, ha? Alam nyo naman ako, balanse ko. Pero Mima, di ba parang nababasa mo si Argo dito? Hoy, Argo! Parang nababasa ka ni Mima. Wait lang. Mima, ulitin mo. Ulitin mo. Simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo sa mga comment, pinapangalanan na yung INC kulto daw. Argo, ikaw yan. Hoy! Bahala na kayo kay Argo. Katayin nyo na. Nababasa ka, Argo, ni Mima, Di ba? Ang sakit nun. Kahit sabihin natin hindi totoo, nagiging ganyan yung komento ng mga Pilipino. Gawa nga ng si Marcoleta, nakikita na umaanib kay Kibuloy. Na itong si Kibuloy, alam naman natin na talagang literal na kulto. Oo nga. Ako, sang-ayon ako. Siguro naman sang-ayon na nakakarami rito na etong si Kibuloy ay kulto, no? Etong samahan ni Kibuloy, kulto. Kulto yan, mga kababayan. Abay, kita mo, yung mga palabas, ginaya niyang lahat. Tinitira yung mga kababaihan na nakapalibot sa kanya. Minamanipula ang isipan nila na kapag tinira daw sila, parang tinira na rin sila ng Diyos na Ama. Putik na yan. Bakit ganyan? Di ba? Todang gala. Ha? Di ba? Putik na yan. Ibang klase. Layo-layo kayo dyan. Layo-layo para hindi kayo ma-associate nga. Hindi kayo makita na parang kayo'y iisa. Diba? Gets ninyo? O nga. So, kung para sa akin, much better na si Marcoleta umalis muna dyan sa Iglesia ni Cristo nang sa gayon, di ba, hindi madama yung INC. Kung ano man yung baho ng Duterte, ano man ang baho ng Nikki Buloy, kung magsama man sila sa isang billboard, at least sila-sila lang. Hindi nadadama yung buong yung buong simbahan. Di ba? Tama! May punto, ha, mga kababayan. Huwag natin alisin yung punto ni Mima rito. Oo, may punto. Diba? Dalawa lang yan. Marcoleta, layo ka kila Kibuloy. Or Marcoleta, edi ka na muna doon, Diba? Ano muna doon sa layo ka muna sa INC. Pagkatapos ng politika, okay na. Balik uli. Diba? Sabi dito ni Roden, sabi, totoo dapat si Marcoleta umalis diyan sa INC, di ba? Ganoon. Tuloy. Payag kayo noon na ang INC natatawag ng kulto dahil sa ginagawa ni Marcoleta? Ay nako, syempre hindi naman papayag yung mga tao. Hindi naman papayag yung lalo yung mga iglesia. Nagkakaisa yan eh. Paano naman? Paano naman papayag yung mga yan? Hindi yan papayag. Oo. Tanong ko lang, mga kababayan,
Toldok lang daw si Marcoleta sa kanila. Sabi ni Chicks TV, toldok lang si Marcoleta. Nakita pa ni Mima. Hindi. Malaking usapin si Marcoleta gawa nga lang sa pagkampi niya, kay Sara. Kaya ngayon, yung bang pagkampi ni Marcoleta kay Sara pagsang-ayon ng iglesia. Yun ang tanong ng maraming mga tao na kailangan malinaw ito na manggaling mismo sa pangkalahatang tagapamahala ng iglesia. Dapat marinig, di ba? Di ba mga kababayan, marinig nating mga Pilipino ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia na si Marcoleta ay sinusuportan namin. Hindi namin sinusuportahan yan. Kung ano man ang kanyang mga pananaw, ang gustuhin pagdating sa politika, labas kami dyan. O di at least, di ba? Hindi na po pwede na isama. Tama? Tuloy. At alam ko yung ibang INC hindi papayag sa ganun. Matitino yung mga kaibigan nating nandyan sa INC. Yun naman pala. Kicks, matitino. Siyempre, kasama ka na doon. Di ba? Matitino daw. Siyempre, marami naman talaga. Matitino ako rin Yung mga kaibigan kong iglesia, matitino. Hindi naman nangingialam sa mga ganyan. Sabi nila, wala kaming pake dyan. Kung ano man yung gustuin nila dyan, politika lang yan. Ganon no? Sige, tuloy. Sobrang titino nila. May mga kaibigan akong babait. Diba? Hindi naman babaero. Hindi naman babaero. Tinatanong ko lang Matitino naman pala. Kita mo. Matitino. Tuloy. Diba? Sobrang bait ng mga kaibigan kong INC, tapos nadadamay lang sa mga ganito-ganitong issue. So, dapat si Marcoleta, nag-iisip din. Although, kailangan niya ng boto, given na din naman na iboboto siya ng mga INC. Pero yung hindi nga daw may manag-given Sabi pag di yan pinasya sa eleksyon, kahit sarili niya di iboboto. Malalaman pa ba ng mga kapatid nating iglesia yun kung sa balota ibinoto o hindi? Mga kababayan? Mga kapatid nating iglesia, malalaman ba yon? Oo. Tingin ko. Tingin nyo? Sige, tuloy. Even dito, yung INC nadadamay sa katangahan niya. Ang harsh? Ang harsh mo pala Kaya pala, ikaw talaga Kaya pala, paggising niya't magkakapi napanood ka kagad Di ba? Tapos 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 ikaw yung mapapanood niya paggising niya habang nagkakape. Mababad trip talaga. Tuloy. Yung INC nadadamay sa sa issue. Diba? Na dapat sana, hindi naman. Nadadamay nga lang dahil pinagpipilitan ni Marcoleta, isiksik ang sarili niya dito sa mga Duterte. Akala ko ba hindi... Ay, naku, Marcoleta, sinisiksik mo ba yung sarili mo? Oo. Sinisiksik mo ba? Malalaman niya sa udyok ng espiritu. Sa bagay, totoo yan. Di ba? Sa bagay, totoo. Independent. Itong si Marcoleta, meron bang independent na sumisiksik sa mga halimaw? Totoo nga naman din. Aba, may punto Oy, Marcoleta, wag mo nang isiksik. Sinisiksik mo ba yung iyong sarili? Sa mga mga halimaw. Halimaw daw Alright. Alright, tapos na. Okay. Puntahan natin naman. Ito namang si Congressman Marcoleta at mga kasama. Pakinggan natin para maging balanse tayo. Okay, pasok. Marketing parang branding no? Kung ano yung paniniwala nyo, kung ano yung paninindigan nyo, kung ano yung pinaglalaban nyo, gusto nilang makilala na yun din ang posisyon nila. Siguro gusto nilang ma-associate dun sa aking paninindigan. Wala naman siguro masama doon din. Nako, yung pala ang dahilan ni Marcoleta. Mukhang hindi naman si Marcoleta ang nagsisiksik
sa sarili niya, sa mga halimaw tulad na sabi ni Mima. Kundi, eto palang mga Duterte, mga DDS, at si Kibuloy ang nagsisiksik sa kanya. Yun naman pala. O, di ba? Yun naman pala eh. O, sige tuloy. Kung yung paninindigan ko, inaakala nilang tama naman. At gusto nilang katigan yun. Sino ba naman ako na sasabihin sa kanila, wag niyo akong tutularan, wag niyo i-associate ang sarili niyo sa akin. Oo, yun naman pala. Ang nag-a-associate, ang nagdidikit mga kababayan, etong sila Kibuloy at si Digong. Tong grupo ng mga Duterte. Ano? Pero minsan kailangan isipin din natin. Sabi nga nila hindi masama tumanggap, 'di ba? Ng tulong kasi parang tulong 'yan. Pero kung alam naman natin na yung tulong galing sa masama, bakit po natin tatanggapin? Ano po? 'Di ba? Bakit naman natin tatanggapin kung alam naman natin tulong 'yan? Ano? Galing sa masama. Hindi naman kaila na itong si Kibuloy. Masamang tao talaga yan. Ito namang si mga Duterte, mga kababayan. Masasamang tao rin. Marcoleta, medyo kailangan pag-isipan din nating maigi. O maaaring yan yung opinion mo at kailangan naman din nating nire-respeto, ano? Ha? Sabi rito, sa ano? Ayan siya ako, pero yung dalawang host na yan, siraulo din. Alam mo hati-hati ang kapatiran pagka ganito, mga kababayan. Di ba? Kita nyo, yung mga INC hindi rin sumasang-ayon. Saan? Saka parehas nilang kapatid sa iglesia. Tulad nito, ewan ko kung totoo ito, nagpapanggap lang to ha. Renzi, oy, anong ano mo? Ha? Ano bang tawag sa inyo noon? Yung may lugar-lugar yan Anong parokya? Ganon, di ba? Tama ba yung Kicks? Anong parokya ang kinaaniban mo? Baka mamaya ikay nagpapanggap lang, ano? Ayokong maging rito, maging bias. Sige, tuloy. Pero pa isa pala kong, may nakita pa kayo sa Candelaria, Quezon. Lokal. Oo, lokal. Anong lokal? Sabi na Dictus. Anong lokal mo? Pakisagot. Lokal pala yun. Parokya. Naalala ko yung parokya ni Edgar. Anong lokal? Anong lokal? Pakisagot ha. Naku, baka mamaya masuri yung iyong no? Siyempre, hindi niya sasabihin yan. Hindi niya sasabihin kung anong lokal ito. Ha? Di ba? Yun, distrito at lokal, boss. Hindi sasagot kasi baka mamaya mapag-initan. Okay, sige tuloy. Si Mayor Maki Buong Galing. Ganun ba? May mga pictures, may mga posters din po kung pinicture nila na kasama siya. Ang dami po sa buong Candelaria ko. Disyembre pa lang dyan, na sinasabi ko. Baka mamaya yung babae niya, pagka umabot ng halimbawa January, baka malito na siya sa dami ng mga tarpaulin. Kaya medyo ngayon pa lang, mag-isip ka na, Miss Vlogger, dapat maintindihan mo na marami talaga ang kumakatig sa paninindigan natin. Nako, yan na. Ayan na nga, Miss Vlogger. Miss Vlogger! Ikaw pala yan. Bakit naman nasabi nyo? Pero ako naman, Kong, yung mga kapatid, na lalo na po yung may malawak na kaisipan, naiintindihan po yan, Kong Wala akong duda dyan. Opo. Wala akong duda. Ang problema niya lang doon sa vlog niya, meron pa naman siyang parang pamagat. May clickbait po. Ipinatitiwalag na ng kanilang mga... Bakit naman kasi gano'n ang banat mo? Ganito dapat ganyan. Iglesia ni Cristo, tuluyan na nga bang sumama sa kampo ni Digong at Kibuloy? May pananong. Ganun dapat. Tanong natin kasi nga, akmang-akma sa ating tinalakay, mga kababayan. Akmang-akma. Pero yung... Talaga ba? Yari ka. Ikaw talaga, Mimay. Sasama talaga loob nito. Biruin mo Tinitiwalag mo na.
Tinitiwalag na eh. Hindi naman pala. Sasama talaga loob, ano? O, sige, tuloy. Kapatid, Talaga. siyempre, alam mo, nakita mo, kagigising mo lang eh. Hindi ka pa nakakahigop ng kahit anong kape. Mabubuwisit ka rin dyan eh. Okay, tama, nabwisit mo. Nagtagumpay si Mima. Nabwisit si Kong. Kong Marcoleta, pasensya ka na. Nabwisit niya si Kong eh. Kita mo, aminadong nabwisit. Pero mo, ano sabi rito? Pakinggan natin mga kababayan. Pakinggan natin, sige. Siyang parang pamagat. May clickbait po. Oo, ipinatitiwalag na ng kanilang mga kapatid. Talaga. Siyempre, alam mo, nakita mo, kagigising mo lang eh. Hindi ka pa nakakahigop ng kahit anong kape. Mabubuwisit ka rin dyan eh. Nabwisit si Kong! Tignan. Pero naman eto naman, mga kababayan. Kong, baka naman pwede pakituligsa naman yung mga vlogger ng mga Duterte. Kasi talaga namang wala ho kami rito kung wala silang ganyang propaganda eh. Biruin mo kung kung bastusin yung Pangulo. Alam ko naman, sabi nyo nga kayo'y sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Pero kung bastos-bastusin yung Pangulo at ang First Lady at iba pa sa membro ng pamilya, nitong mga vlogger ng mga Duterte, abay grabe. Grabe kung anong mga tinatawag nila Kong. Oo, kasi kung ako mga kababayan, kung si Kong tinutuligsa yung mga ganyang klaseng mga pagbablog ng mga nasa panig ng mga Duterte, abay, baka iboboto ko to. Oo, ikakampanya ko pa. Oo, mga kababayan. Tama ba, mga kababayan? Tama, kaso, ang problema kong pagka ganyan, baka isipin naman ni Mima namimili ka. Di ba? Namimili ka. Di ba? Ang ICC kasi, boss, takot, takot saan? Siya matiwalag. Ganun ba? Di ba? Kong, birahin mo si grabe yung mga bunganga nun, yung mga DDS vlogger. Sige, tuloy. Di ba? Kaya minsan kong, pasensya na po. Ako naman kong, naniniwala ko, ayaw nyo ng kaaway. Pero para sa akin kong makitid ang isip nun. Oy, makitid pala isip mo, Mima. Parang nararamdaman ko yung pikon nila, Pikon na pikon tong mga to kay Mima. Ay, nako. Mima! Anong ginawa mo sa mga to? Abi, pikon na pikon sa'yo. Sige, ito. Yan talaga, Makitid pero ang isip po ng babae ng vlogger. Makitid na yung isip nung nung vlogger. Di naman, si naman Oo, hindi. May punto naman. Isipin lang natin yung punto ni Mima. Unawain natin. Unawain natin. Ako, inuunawa ko yung mga punto nyo Di ba? Siguro naman unawain nyo. Bakit nyo naman kasi pinatulan pa? Di ba? Dapat hindi nyo na lang pinatulan kasi hindi na natin siya pinapansin Yung maaari lang na maili. Hindi pinansin nyo na. Kaya boss, sabihan ko yung friend kong nagtatrabaho kay Marcoleta. Pinansin Dapat hindi pinapansin Oo, kita mo. Yan, sasabihin ng mga tao, iyak si Marcoleta kay Mima. Oo, sino ba naman ang hindi magsasabing umiiyak si Marcoleta? Kita mo, pinansin nabwisit At talaga naman, pinagkaisa nilang tatlo, si Mima. Ay, babae yan Babae pa yung vlogger na yan, Babae, Kong. Babae. Sigaw niya. Madaya niya. Yun ang ating gustong Yan ang gusto nating May tama. mabantayan. Eto. Tandaan nyo kapag pinatulan nyo yung vlogger, lalo lang magiging magiging issue. Lalo lang magiging issue yan. Pag pinatulan nyo ang mga vlogger, tandaan nyo, gustong-gusto ng mga yan.
Di ba? Oo, yung tito ko tumakbo ng Kagawad, ano? Oo. Thanks po, Kong Marcoleta, pinasikat niyo po. Si lalong gustong-gusto niya yung pinag-uusapan eh. Di ba? Oo, sige tuloy. Maitama para wag siyang mahiwalay. Oo. Ayun. Ako naniniwala ko, habang paparapit ng O, kita nyo, sabi niya Alvin Piñol, Marcoleta, propeta ni Kibuloy. Ano ba yan? Evangeline Camilo siya at Suset Tabor. Ano na? Merry Christmas sa inyo, Scramble. Nako! Oo. Gagalit tuloy yung mga tao. Kong! Mukhang mababawasan ka ng boto. Oh? Kita nyo, oh? Mga opinion ng mga nanonood dito, Kong, mukhang negatibo para sa inyo. Kasi nga, mga kababayan, ulitin ko lang, yung pagpansin ni Congressman Marcoleta kay Mima, talaga naman, lalong sisikat si Mima niyan. Diba? Oh. Tapos, kita nyo, 3 pa kayo dyan. Ha? Sige, tuloy. election, paramihan pa po ng paramihan na pwedeng mga tumatakbo, lalo sa local elections, ay isasama po ang inyong mga larawan, Kong. Pwede ho talaga mangyari. Mari namang mangyari yan. Opo, oo. May palagay ko na baka masira ang ulo ng babaeng vlogger na. Sabi baka lalo masira daw yung ulo mo, Mima. Apektado sila. Uy, nag-iisa lang si Mima, Kong. Alam nyo, pinakita nyo lang yung kaapektuhan nyo kay Mima. Sorry ha. Ay, sorry. Pero, eto yung pananaw ko rito. Kitang-kita na apektado sila kay Mima. Di ba? Apektado, mga kababayan. Oo. Sige. Masisira daw yung ulo. Ay, baliw ka pala, Mima, ha? Pinaiyak mo si Kong. Grabe. Sige, tuloy. May palagay ko na baka masira ang ulo ng babaeng vlogger na yun. Baka lalo. Ang laki ng tawa ko rito. Ay, grabe. Apektado si Kong kay Mima. Sige, tuloy. Kasi dapat Sana naman mo, gano'n. Opo. Ang akin lang gusto baka mahimasmasan naman, ituwid niya yung sarili niya, Oo. at maaring isang araw mag-text siya sa'yo, Jen. Ayan, sabi niya. Mag-text ka na daw, oy! Mima, mag-text ka na! Para hindi naman umiiyak tong mga to. Talaga. Sige, tuloy. Hindi siya mag-dispensa, tatanggapin naman natin. Ayan. Yun naman pala. Hingi ka daw ng dispensya. Pero tingin ko, alam nyo mga kababayan, kilala ko yan si Mima. Hindi yan hihingi ng dispensya. Pagka alam niyan tama yan, mga kababayan, pipilit yan. At saka yan, spotlight yan para sa kanya. Di ba? Spotlight yan. Di ba? Pero syempre sila yan. Kung ano man yung nila, ako dapat di na pinansin ni Hindi na pinansin ni Congressman Marcoleta. Pero alam nyo ito lang din naman yung opinion ko. Kung baka naman desperado ka na, kaya namanalo, kaya kahit sino na lang kaysa walang makuhang boto. Kaya okay lang, sige, sumama na ako kay Kibuloy. May 8 milyong pinagmamalaking membro. Mas malaki ang membro ng Kibuloy. Di ba? Kaysa sa mga iglesia. Ayon mismo kay Kibuloy yan, hindi sa akin galing yan. Maging yung mga membro nila, yan ang pinapakalat. Na 8 milyong mahigit ang membro ng KOJC. Kung yung lahat ay buboto kay Kong Marcoleta, baka sakali, Baka sakali. Kaya siguro, sa ngalan ng pagkapanalo, bahala na si Batman. Sasama na ako sa membro ng mga kulto. Ganun ba? Yun ay pananaw ko lang. Baka ganun ang naging isip. Huwag nating tanggalin. Huwag natin tanggalin yung ganung kaisipan na baka ganun. Dahil sa desperado, etong si Marcoleta, hindi naman na pumapasok ito, Hindi na pumapasok ito sa top 40. Di ba? Yan na. Si Banat Boy. Kaya mga kababayan,
Oo. Naku, napakahaba ng live na to. Oo. Sa pagkatapos ng Pasko, kita niyo yung live ko. Oo, ilan to? Naku, dalawang oras kalahati na pala tayo. Sarap ako ng kwento. 'Di ba? Cakes, no? Siguro naman naging balanse ako ngayong umaga sa pagbibigay ng reaksyon dito sa ating pangunahing talakayin, ano? Ako naaliw din ako kay Mima at kay Kong Marcoleta. 'Di ba? Anong boss LB? Sino? Si LB dyan. Sige. So mga kababayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagsama, pakikinig, at syempre, sa inyong suporta sa aking channel, mga kababayan. Pag bigyan nyo na si Argo, ganyan talaga yan. Pero Argo, hinay-hinay lang. Tsaka ka na magaganyan pag nakita mo na si Digong nando doon sa entablado ng rally nila. Diba? At ako, syempre, magsasalita rin, diba? Rosemary Kagawa, no? Magsasalita tayo. Diba? Kicks, sikapin na walang DDS doon, kasi huwag kang magtatampo sa akin. Talagang babatikusin ko. Inuunahan ko na, mga kababayan. Isipin nyo, mga kababayan, at alam nyo, hanggang sa kaduluduluhan, ulitin ko, wag lang akong may makita na DDS nasa entablado, sumama sa rally. Ako'y naniniwala sa INC na hindi sila sasama sa mga magnanakaw, mga manyakis, at mamamatay tao. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Advance Happy New Year po at belated Merry Christmas sa lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.